So yun, ganun pa rin. So nag-relax lang ako ng 3 hours. Ito yung setup pa rin natin. Kompleto pa rin. Ito yung OLT, nandito yung knockbox, nandiyan yung 95.5 na splitter, hindi ko pa nilagyan ng 9010, tapos dalawang jipon. Alright, good afternoon na ba? Thank you so much mga Kahapian TV, no? Welcome to our vlog. So, welcome na naman sa ating panibagong video. So, for our video ngayon is all about Jipon OLT, 1 pon. At ano ba yung ating topic? So, ang topic natin ngayon talaga, bibigyan natin ng pansin yung concern ni sir. Sasabihin ko yung concern ni sir, ha. Okay. So meron siyang concern. Tingnan ko muna sa aking YouTube channel. So ito yung concern niya. Okay, babasahin ko. Shout out kay Sir Ricky Mesiuna 6850. 7 hours ago na comment niya sa ating how to troubleshoot optical power 2 pon ipon. So in this video, in this vlog, ang gagamitin ko ay, kasi nga isesend na natin yung kay Sir Caleb sa Northern Samar, at hindi ko na siya pwedeng hiramin kasi nga naka-seld na. Di ba? Naka-seld na at naka-ready na yung kanyang mga 5B5 nandun sa box. So hindi ko na maipapakita kasi nandun naman na sa likod. At ang sasagutin natin ngayon, yun nga pala, bago sana tayo pupunta dito, may vlog tayo about dun sa ano ba ang mas maganda, ipon or jipon. Kung ano man yung mapipili, bakit? So magandang tanong din. So ano ba ang mas maganda, ipon or jipon, at bakit? Kung ipon, bakit? Kung jipon, bakit din? So sasagutin natin yan sa next video na lang, kasi ipa-priority ko to dahil si sir ay nagkakaproblema. Tingnan natin ang tanong niya. Sir Ricky Mesiuna, may tanong po sana ako, sir. May nap kami na malapit lang sa OLT po namin. First nap, close open parenthesis, hindi niya sinabi yung distance. Okay, tapos 95.5 yung gamit po namin. May 2 clients kami sa nap na yan. Okay? Ang problema po namin, after 2 hours mag-no internet ang clients po namin. Ano kaya reason, sir? Palit na kami ng modem, close open parenthesis, brand new, take note. FBT palit din, brand new. Splitter 1/8, siguro to, hindi niya nilagay. Splitter nagpalit din, ganun pa rin po. 7 days na po namin, di pa rin na-solve ang problema. Ganda ng reading po. Negative 16 to negative 17 sa box or sa nap box to. Tas ang mga next nap niya, goods naman lahat po. Okay. So ngayon, gagawin natin yung kaniyang concern. Sana sir mapanood mo to, Sir Ricky Mesiuna 6850. 7 hours ago nag-comment ka sa ating latest upload. Ito sir, gagawin ko. Kaya meron tayong coupler. Kasi yung FBT natin, ganito naman na sana. Yung FBT natin, ayan o, meron tayong 8515, yung mga ganito. Kaso iniwan ko na kasi itong ganito na FBT. Hindi naman sa iniwan, nag-relax muna ako dito dahil may kunting problema ako. Bakit? So shout out kay Sir Lucky Furlip pa rin to. Wala naman akong ano dito, problema na talagang ano. Ang na-encounter ko lang niya ay pag idiin
yung tray ng 1x8 cassette holder ng NAP naiipit. Yun yung problema nito. Siguro sa pagkaganyan din ng mga boys natin, yung mga fiber boys, yung mga tauhan natin. Hindi naman siya tauhan, yung katim. So parang gano'n na rin. Siguro kaya ginawa ko, bumibili ako ng mga ganito na 1x2 na ganito, yung cassette type, pero ito pa rin yung ginagamit ko pag naubusan siya ng ratio sa ilalim. Nililipat ko lang. Pwedeng gawin nyo yun. Secure nyo lang, lagyan nyo ng glow stick, yung mga ganito, yung mga glue gun. Pakita ko pa rin sa inyo para may idea talaga kayo. Ganito, so i-glow stick nyo sa ilalim, dandahan lang, ingat para hindi tumulo ng tumulo. Tapos yun na, magiging secure na kasi pang stable to eh. Okay, so much for that. Dito tayo sa concern ni sir. Kita nyo naman 95.5, siguro kita 95.5, ayan, kitang kita yan. At meron tayong 9010 sa susunod na NAP. Pero yung i-activate natin yung 95.5, tapos dalawang Jeepon na test 1 at saka test 2 natin. Okay, so kita naman oh, Jeepon test 1 at test 2 Jeepon 5v5. So kita naman siguro dyan sa ating sticker. Okay, so asimbulin na natin para tuloy-tuloy na. Sir, sana mapanood mo. Meron tayong dalawang 1x8, isang 1x8 for the 95.5 at isang 1x8 for the 9010. Pero hindi natin lalagyan to ng client. Tamang-tama, dalawa lang yung Jeepon ko na modem 5v5. Shout out sa Huawei. So napakatibay. Meron tayong ganito kung gusto nyong bumili. Malinis na, naka-flash na, gusto nyong Jeepon, gustong ipon, meron. All package tayo at plug and play pagdating sa inyo. 101% unlay support pag dito nyo nabili yung mga materyales. Ganon tayo ka lupit. At shout out kay Pastor Elmer. Babalik tayo ng Chateau Negros Oriental at doon sa client natin sa Don Salvador Negros Oriental pa ba? Ang Don Salvador or Occidental? Hindi ko lang sure. Sir, kita-kits soon. Isosolve natin yung problema sa inyong fiber deployment. Okay, gagawin natin. On muna natin yung ating OLT. Nakasaksak na. Tingnan nyo, iilaw yan dyan. Okay, ilaw na yan. Umilaw ba? Ayan, umilaw. 1 pon, Jeepon OLT. Thank you so much, Sir Lucky for lift. Sir, nagbunga yung ating sinid mo na blessings. So nag-seed si Sir Lucky at yun nga, bumili tayo ng mga dati pa tayong bumibili sa kanya. At ngayon, yeah, thank you so much. Ganda, galing. At yun nga, balik tayo. Okay, so simbolin natin. Basic naman na to sa inyo, hindi ko na i-explain. Ito pala, ang isang isang pagkakaiba lang nilang dalawa ito. Ito pwede mong i-hard hawakan, hard na kahit maganyan-ganyan mo, ganyan, walang problema. Ito, 101%. Ito naman, pag tinanggal mo na sa kanyang tray, kasi tatawagin kong tray ito dahil may mga lalagyanan siya, yung may mga kanang pagtataguan ba, pag ima-manage mo yung mismong FBT core. So ito, kailangan mong ingatan bawat dito kasi nandito yung FBT, fused by conical. Okay? Nandito. Tapos ito yung tow window. Ito yung input pula, output blue, at yung dilaw is papuntang NAP. So, simbolin natin. Okay, 95.5 to. Isaksak natin to sa ating OLT. So mag-reading pala ako sa aking OLT. Kunin ko lang yung aking OTDR. Okay. So dyan lang kayo, relax lang. Nga pala, shout out. Hindi ako nag-uniform ngayon ng tawag dito ng Happy Ant TV kasi gusto kong isuot yung DG Savvy. So shout out sa mga gusto ring bumili ng mga shout out natin si DG Savvy. Nung bumili ako ng 3 ipon doon sa kanya, binigyan niya ako ng t-shirt. DG Savvy, shout out. Nasa Cebu lang din.
Okay, so mag-reading tayo. Ay, hindi ko pala na-on. Panigurado, masisilaw kayo nito. So meron tayong 6.29. Yan ko kung kita, 6.29. Yan. Okay, naka-reading tayo ng 6.29. So dyan lang muna natin ilagay yung ating OTDRs. Tipot lang yan dyan. Okay, hugutin natin. Ilagay natin yung, syempre, marunong naman na kayo nito. Sa mga hindi pa alam, ito yung main na input, yung pula. Tapos saksak natin. Okay. So bago pala, kasi masisilaw kayo pag tinuloy natin to kasi hindi pa naka-dim yung OTDR. Meron akong isi-share sa inyo. na konting ano lang. Sa mga nagtatanong, ano daw ba yung cutter na gamit ko? Basic naman yung cutter. Pati cutter. Pero syempre sasagutin pa rin natin yan. Yung matalas iputol sa mga kable ng kalaban sa kompetensya. Hindi yan, no. Huwag nyong gagawin yan. Matalas siya kung matalas, pero huwag nyong igunting sa mga kable ng mga kapwa natin nagdi-deploy. Okay? Wala akong gupit. Tapos, yun nga, nabili ko siya. It's almost siguro 3 years ko na itong ginagamit. Dati pa 4 years na, magfa 5 years. Ingo or Inco, paano pa sabihin? Ingo Industrial Side Cutter Diagonal Cutting Pliers. So ito yung magandang gamitin. Kahit 12 core nito kayang putulin. Pero wag kayong mamutol ng 12 core sa mga kaparehas natin nagdi-deploy, ha. So na-try ko lang dahil meron akong 12 core na deployment. So yan, matalas siya kahit ganyan mong buo. Putol ang 12 core ng fiber mo, hindi yung 12 core ng kalaban, ha, o kakompetensya. Okay, so Ingo, shout out. Hindi po siya partner natin, hindi rin siya sponsored, pero gusto ko lang i-share sa inyo. Nasa mga 279 pesos, depende sa store. Doon ko nabili sa DIY kasi marami akong mga binibili din ng mga tools sa sasakyan. Sa DIY, 279 pesos kada isa. Tapos kaya nga sinare ko to dahil paunahan. Sabihin nyo sa guard o yung sa nagbabantay na magpa-reserve kayo, humingi kayo ng contact number niya, ipatago mo kasi nag-uunahan ang mga nito, technician siguro, aircon, electrical, siguro ganyan, tayo din, fiber optic, kasi nga ang talas. Okay, so Ingo Diagonal Cutting Pliers Side Cutter. So yun lang. Hindi siya sponsored pero pre-promote natin. Ganyan tayo ka lupit. Kasi nga hinihintay natin tong mag-dim. Ayan, 50 loss. Tapos mag-reading tayo sa ating blue. Sa blue tayo mag-reading for continuity kung magkano nakuha natin. So meron tayong nakuha na 5.84. O 90. So sa dilaw meron tayong nakuha na negative 6.31. Okay? So negative 6.31 plus 11. So makakuha tayo ng ilan? Negative 17 sa ating first snap. So saksak na natin, huwag na nating patagalin. Saksak natin sa, yan, nalaglag. Saksak natin sa ating first snap. Siyempre dilaw. Hanapin yung tuuan, ganun pa rin, dapat tutunog. Ganyan. Tapos mag-reading tayo sa ating first snap. Okay? Kung magkano yung makukuhang reading. Okay. Tapos negative 17 yung sinabi ko. Ang actual na nakuha natin is negative 17 nga, negative 18. So depende sa ayan, negative 17.60 sa ating first snap na 95.5. So dito na, i-try na natin to na pagganahin. So kuha lang tayo ng patch cord. Gusto ko man siya i-observe, pero parang hindi ko ata magagawa yung i-observe. I-try lang natin. Okay? Gusto kong i-observe siya dahil ang sabi ni sir 2 hours daw. So hindi ko naman siguro ma-observe ng 2 hours, pero i-comment ko na lang kung nawawala ba siya o hindi.
Okay, so saksak natin to, dalawa. Tapos readingan natin. Okay. So sa first port 1, client 1, nakakuha tayo ng negative 16.70. So pangit yung patch cord ko kanina. Luma naman na kasi yun yung ginagamit ko sa field. Nasa loob ng bag ng OTDR yun. Tapos 16.69 port 2. So yun yung final natin kasi bagong patch cord. Okay. So isaksak natin. Saksak natin yung ating Jipon OLT na 5B5. Okay. Ayan na. Buhay na. Si 5B51. At si 5B52, saksak din natin syempre. Si 5B52. Wala tayong putol sa ating mga vlogs. Para tuloy-tuloy. Hindi nyo sasabihin na ay cut naman yan. No. Tuloy-tuloy lang tayo. Ano yung ginagawa natin? Okay. So 5B51, 5B52. Jipon parehas. Kasi nga Jipon ang ating ginamit na OLT. So tingnan natin kung magkaka-internet ba. Okay. Saksak natin yung isa. Alright. So yan na, nasaksak na silang dalawa. Okay. So lagyan natin ng uplink. Saan na yung uplink ko? Lagyan natin ng uplink yung ating OLT dito sa ating Microtech. So GE1, hanapin lang yung GE1. Ayan. G1, okay. So, tabi muna natin. Tapos, i-arrange lang para hindi magulo. Tapos, saksak natin sa ating Microtech. Okay. So, ayun na. Nasaksak na. Nag-link na ba? Ayan. Kita naman siguro, no? Nag-uplink. Kita ba? Ayan, nag-uplink siya. At titingnan natin sa ating Microtech kung lumabas ba yung test 1 at saka test 2. Ayan, lumabas na ang ating test 1. Okay. Tapos, mag-speed test tayo. So, ayan. Mag-speed test tayo. Kita nyo naman sa ating screen, may test 1, may test 2. So, ang unahin muna natin, makikita natin, i-speed test ko sa aking cellphone. Test 1 muna. So ayan, tingnan nyo yung test 1. So binigyan ko siya ng 20 Mbps. Yung Jipon Jipon test 1 na modem. So sa upload tayo, ayan, kuha naman na 21. So ibig sabihin ay mayroon na tayong internet. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Ulitin natin. Ayan. Download. Makikita natin, tataas yan. A21, so 20, yung 20 Mbps. Pero yung nilagay ko dyan sa configuration is 21 Mbps. So dito tayo sa upload. Ayan, nag-spike din ng 1924. Spike tapos 21.5, 20.5. Kuha yung 20. Tunay po ang atin, walang tawag dito, walang boss. So yan, lilipat ako sa test 2. Sa 5G pa rin ako kukonect. Tingnan nyo yung test 2. Pag nag-connect na, magkakaroon na yan ng packets ng kbps kasi nga pumasok na yung cellphone. Nakakonect na yung cellphone. So speed test tayo.
Antabayan nyo sa kabilang side, may test 2 dyan. Tingnan nyo, speed test tayo. 15 ang ping dito sa cellphone, tapos 21 din. Tapos nawala na yung sa test 1. Ayan o, test 2. Download 21, 20.9. Tapos upload naman, tingnan natin, 24, 21. Ganyan. Okay, so kita nyo naman o. Tapos ulitin natin to pagkatapos para matest talaga natin. At hihintayin natin ang 2 oras bago tayo mag speed test uli. To test talaga na tuloy-tuloy, walang naging problema. So test 2, nag-ulit tayo sa speed test, 21 Mbps, 20 something, tapos upload 20 din. So ang napakaganda sa Jeepon is symmetrical. Yun yung nakita ko sa Jeepon talaga, is symmetrical. Based on my own preparation. Okay, so yun, nakita natin at mag speed test tayo pagkalipas ng 2 oras, kasi yun yung sabi ni Sir. Hallelujah. Hello, welcome back, no? So lumipas ang 3 oras. Try natin 3 oras. So nakahiga lang ako dyan sa likod, hindi ko tinanggal. Ayan si Mamiya nakahiga lang, nakatulog din ako. So lumipas ang 2 oras, halos 3 oras. So yun nga, ganun pa rin, hindi pa rin ako nagpalit ng damit para hindi nyo masabi na hindi ako nag-testing. So yun, ganun pa rin. So nag-relax lang ako ng 3 hours. Ito yung setup pa rin natin, kompleto pa rin. Ito yung OLT, nandito yung knockbox, nandiyan yung 95.5 na splitter, hindi ko pa nilagyan ng 9010, tapos 2 Jeepon. So balik tayo sa ating dashboard. So ipapakita ko sa inyo, mag speed test ulit tayo sa ating test 1 at test 2. Okay, dito is tingnan nyo, 0, 0, wala nakakonect na cellphone. Merong mga sa test 2 may BPS, 0 BPS, tapos may 1624 BPS, tapos sa test 1 wala. So try natin, unahin muna natin yung ating test 1. So sa 5G pa rin ako kukonect. Kitang-kita nyo naman. Okay, ayan, pumasok na. May pumasok na packets KBPS kasi nga nag-connect na yung cellphone. Speed test tayo. Papalo yan ng 20 Mbps. Ayan. Okay, 16, 21. So ganun pa rin, meron pa rin internet. So di ko lang sure kung ano yung mali nila sir sa pag-setup. Ayan, upload, pumalo ng 20. Tapos uulitin ko pa rin kung papalo ba siya talaga. Download, antabayan natin yung download kung magkano yung makukuha. So ayan, nag-spike na 21 pa rin, 20 after 3 hours. So punta tayo sa upload kung talaga ba. Upload tayo. Ayan, 21.4. Kitang kita nyo naman sa test 1 wala namang daya yan. Kahit hindi ko pinakita yung speed test kasi nga hindi ako pwedeng mag multiple window. Lipat tayo sa test 2 na SSID. Tingnan natin, 5G pa rin ako kukonect. Ayan, papasok na yung KBPS sa test 2. Tingnan nyo. Tapos mag speed test tayo. Kahit hindi ko na pinakita yung speed test, makikita nyo naman sa packets ng ating Microtech. Okay, so pumalo siya ng 21.9 nga, 21.0. So 20. So pumalo yung 20 na configuration. At dito tayo sa upload. So yan, nag-spike 24 Mbps, test 2. Tingnan nyo na lang sa screen, kitang kita naman. Tapos ulitin natin ng speed test sa test 2. So ayan, 16 yung ping dito sa cellphone. Tapos bakit nag 100 to? Anong nangyari? So nagkamali siguro ang ano nito. Ayan, 19 lang yung upload, 20. So ulitin natin. Minsan kasi may mga ganyan, nakakalusot ba, mga bugs. Ayan, bumalik na 21.
Yung mga glitch kumbaga sa ganun sa laro pag glitch. Tapos ulitin natin, ayan, upload, tamang tama 21.19 nag 17. Tapos ulitin natin, ayan, nagising na si Mamian, nakakatulog din. So ulitin natin, naka-glitch yung kanina, bakit nag 100. So ayan, download tayo, 16 ang ping. Ayan, kuha yung 2021. Okay, so ibig sabihin gumagana siya after 3 hours. So ganun pa rin, may internet siya. So conclusion siguro dun kay sir, kahit 95.5 yung ginamit ko dito, kasi nakatry na ako dati. Ayan, kuha 21. Okay, siguro conclusion ko dun kay sir na setup, hindi ko lang sure. Nakuha naman natin after 3 hours, nag-testing tayo lahat, kompleto naman na, wala tayong naging problema, may internet. Gumamit tayo ng 95.5 na splitter na FBT, so wala namang naging problema sa akin. At yun nga, yung sinabi niya, nagpalit sila ng FBT, nagpalit ng 5v5 modem, nagpalit ng splitter, cassette splitter, ay ganun pa rin. So ang may advice ko, dahil nga, kaya nga ginawa ko to test din na ganun ba, iwan kung jipon si sir, kung jipon edi maganda, parehas tayo ng setup ngayon sa ginawa ko. Tapos kung ipon naman, nasa sa inyo po kung paano nyo in-apply o inactivate or para ba sabihin, dineploy. For me, yung conclusion ko ay i-try nyong gamitan ng dalawang 9010. Kaya ito yung sinabi ko sa kadalasan talaga sa aking mga client, kasi nagkaka-failure sila sa 95.5. So ang 95.5 naman at ang 9010 wala naman, meron siyang pinagkaiba. Kaya no, dalawang 9010, kita nyo naman. Pagsunurin nyo muna sir yung dalawang 9010, tapos observe nyo. Kasi ang problema dati talaga, ang problema ko sa nag-uumpisa ako sa 95.5, meron siyang, kumbaga sa sasakyan pa may backlick, yung parang yung bumabalik yung optical, yung optical power, bumabalik siya, parang nagre-reflect. Yun yung pagkakaintindi ko doon. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo i-anticipate yung aking sinasabi. Kumbaga 95.5, 90.10, tapos 95.5 sa una, kumbaga nagre-reflect yung 90, yung 10 papunta dun sa una na 95.5. Yun yung pagkakaintindi ko, kasi naka-encounter na ako ng ganun. Ang ginawa ko lang na remedy, pinalitan ko ng dalawang 9010 magkasunod. Kaya yung sinasuggest ko sa mga nagpapasit up sa akin, yung galing sa vlog natin, dalawang 9010 ang dapat mauna, tapos 85-15, 80-20, 75-25, 70-30, 60-40, 50-50. Anyway, parehas lang naman din, siyam, 8 nap. Pang siyam yung hindi ka natutuloy, babalik sa 9010 pagkatapos ng 50-50. Pero pag lipat ko sa 9010, dalawang magkasunod, wala na yung problema. So i-try nyo sir, hindi ko masasabi na yun yung solve na technique na diskarte. Basta ang ginawa ko lang, hindi naman ako magaling sa fiber deployment, pero bago ko dinideploy ang lahat, bago ko pinapadala sa team, may ano yun, may kaukulang bench test yun bago ko pinapadeploy. So ang naging solve ko doon sa side ko, sa akin lang, is yung dalawang 9010 na magkasunod. Kaya marami akong order na 9010, kasi nga dalawa na agad. First nap 9010, tapos pangalawang nap 9010 din. So ayan, walang naging problema. Sa 95.5 tapos 9010, dun ko naranasan yung ganong problema. Kaya nga ginawa ko to test na yung 95.5 ay okay. At ang question dito, masasabi kong okay to kasi wala pa namang magkasunod na nap hanggang 50-50. But sa aking deployment na 4 kilometers, umabot ng 50-50, siyam na nap, doon nagka-problema yung 95.5 na first. Kaya sir, in-insert ko tong vlog na to para maliwanagan ka. So ginawa ko to para to test na gumagana.
Pero hindi assurance na gumana siya within 3 hours kasi walang kasunod na nap, walang kasunod na splitter, walang kasunod na FBT splitter. Wala, as in 95.5 lang. Pinagana ko lang to. Gumana siya for 3 hours. At yung solve na ginawa ko is yung pinalitan ko yung first nap na 95.5 into 90.10. Kaya hanggang ngayon, 3 years na siguro, walang naging problema. Okay? So sana sir makatulong. Hindi assurance ang ginawa kong ito. Pero kung susubukan nyo sir, walang mawawala. Okay, have a nice morning sa ating lahat. Afternoon na pala. Kasi alas 12 na. At mapapanood nyo itong vlog na to mamayang hapon ng alas 5 ng mismong araw na to. And sana sir nasagot ko. Shout out sa iyo. Balikan ko si sir Ricky Misiona 6850. Sana sir nakatulong itong vlog na to at naliwanagan ka. At i-try nyo sir. Walang mawawala. Kasi try and error naman tayo. Kasi based on actual deployment tayo. Hindi tayo nagmamatter sa video lamang. So based on actual. Na-try ko sir. Gumana sa akin, walang rason na hindi gagana sa iyo. Ang ano ko lang, kung saan mo nabili yung materialis. Kasi hindi ako makapagbigay ng assurance. Kaya yung mga galing sa atin ng mga materialis, kung ano yung bench test ko, ano yung deployment ko, kung ano ang materialis na meron ako, at meron kayo, pare-parehas ang flow. Yun ang isang advantage kung bakit mas pipiliin natin na kung saan tayo nakakuha sa idea, mas maganda doon natin makukuha yung materialis. Hindi ko pinopromote yung ating offer na mga packages, materialis, pero kung iisipin nyo, tutuusin nyo talaga, iintindihin nyo lang yung deployment. Dito kayo sumunod sa vlog ko, dito kayo nakakuha ng materialis, kung ano yung sinasabi ko, ano yung nakikita nyo, at ano yung resulta ng aking deployment, symmetrical tayo. Kasi parehas tayo ng materialis. Pero kung sa iba, at dito kayo sumunod sa vlog natin, walang problema. Pero pag nagka-problema ang inyong deployment, wala akong masasagot. Kung baga haka-haka lang yung, sir ganito, baka posible gagana. Kasi nga, hindi tayo same ng materialis. So hindi tayo symmetrical. Ang hanap lang naman natin kahit sa ating mga speed test is symmetrical. 5 yung download, dapat 5 din yung upload. Hindi pwedeng 5 yung download, 3 lang yung upload. Basta parehas ang configuration. 5.5 uplink, 5.5 downlink. Okay, so praise the Lord. Sana nakatulong itong video na to sa inyong mga deployments at sa inyong mga vlog. Sa inyong mga FTTH actual deployment, nakatulong ang ating vlog. So kung hindi pa kayo nakasubscribe at nandito kayo, please do subscribe. Nakakatulong yan sa paggagawa ng ating mga videos at ang pagpatuloy ng pag-upload ng mga videos. Hit the like, notification, and subscribe, and share na din kung nagustuhan yung ating video. See you in our next vlog and have a nice afternoon sa ating lahat. Bye bye! See you!